Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Baha sa halos buong Metro Manila. Wala na dito. Wala na. May bahay na tinangay. Wala na, nahawa ka naman. Natangayo ka mo. Meron ding residenteng tinangay ng lumalagas ang baha. Hoy, may inaano na tao. Wala, may inaano na tao. May mga stranded din sa mga binaang bahay at patuloy na nag-aabang ng sasaklolo. Marami rin timilik ng mga sasakyan kahit pabus. Daan-daan ang inilikas, pati mga alagang hayop. Ang pinsalang yan, bunsod ng habagat na pinalalakas ng superbagyong Karina. Kaya't sinailalim na sa state of calamity ang buong Kamaynilaan. Ang latest update sa lagay ng panahon at ang live na sitwasyon sa iba't ibang lugar sa bansa, ihahatid ng buong pwersa ng News 5. Kapapasok lamang na balita ngayong gabi, nagdeklara ng state of calamity sa Cavite dahil sa habagat at super bagyong Karina. Halos 2,000 pamilya ang inilikas sa probinsya. Pero ang ibang residente ayaw umalis sa takot na may mawala sa kanilang mga ari-arian. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Kasabay ng pagbuhos ng ulan, dulot ng habagat at super bagyong Karina. Mga malalakas na alon at hangin ang humampas sa mga kabahayan sa coastal area sa Cavite City. Madaling nagiba ng hangin ng ilang bahay na gawa sa light materials. Sinabayan pa ng ulan ang high tide, kaya naman kinakailangang ilikas ang mga residente. Nagpatupad ng forced evacuation sa 5 coastal barangay, bunsod ng pagtaas ng tubig sa dagat. Pero ang ibang residente ayaw lumikas at manatili sa evacuation center. Hindi na ako, dito na lang kami. Marami akong gamit dito maiiwan eh. Ang lokal na pamahalaan ng Cavite City sinubukang kumbinsihin ang mga ayaw lumikas. Mas importante maging ligtas ang kanilang pamilya kaysa na siguraduhin nilang protektahan ang kanilang mga bahay. Sa ngayon, ang buhay ng tao ang ating mas pinahahalagahan. Nasa halos 2,000 pamilya ang inilikas sa buong probinsya. Problema rin sa ilang barangay sa Cavite City ang kawalan ng kuryente. Sa barangay 58M Patola, libreng ipinagamit sa mga residente ang generator para makapag-charge ng cellphone. Libre rin silang nakagamit ng wifi. Sa ibang bahagi naman ng Cavite, nagmistulang dagat ang mga kalsada dahil sa baha. Gaya na lang sa Aguinaldo Highway sa lungsod ng Bacoor. Nakakadaan naman ang mga jeep at bus. Yun nga lang, hindi nila hinihintuan ang mga commuter dahil sa taas ng tubig. Sa Tirona Highway, nagtiyaga ang mga motorista na lumusong sa baha. May iba pang batang naligo sa baha ang mga residente. Sanay na raw sa ganitong eksena tuwing umuulan. Kada bagyo po, ganyan po talaga. Sanay na po talaga. Kailangan po, maghahanda na lang po talaga. Pag may alam na bagyo, Baha rin sa ilang bahagi ng Rosario, Cavite, tumaas pa ang level ng tubig sa ilog ng Malimango sa barangay Ligtong 4. Para maiwasan ang pag-apaw ng ilog, nagtulong-tulong ang mga residente na tanggalin ang nakabarang puno. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Tumaob ang isang rubber boat sa kasagsagan ng rescue operation sa Marikina. Maraming residente pa rin ang stranded matapos umapaw ang Marikina River. At live mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, kamusta ang rescue operations dyan? Ed, pahirapan niya yung rescue operation dahil ilang lugar pa rin dito sa Marikina ay walang kuryente. Samantala nga ay siksika naman sa mga evacuation center. Sa dami kasi ng mga inilikas dahil tumaas ang water level sa Marikina River. Sa kasagsagan ng rescue operation sa Marikina ngayong gabi, para sa mga apektado ng matinding ulan at baha, tumaob ang isang rescue boat. Kitang may ilang taong sakay ng rubber boat. Walang kuryente sa lugar. Ang mga residenteng stranded napasigaw na sa paghingi ng saklolo. Rescue! Kahawak sa poste at lubog sa baha. Habang patuloy ang rescue operation,
Siksika naman ang mga evacuees sa H. Bautista Elementary School. Sa huling tala ng Marikina LGU, higit 4,000 residente o halos 800 pamilya ang dinala sa evacuation center. Sa dami niya, nasa labas na ng classroom ang iba tulad ng pamilya ni Samuel. Pag wala tayong magawa, siyempre wala akong malipatan na iba eh. Problemado rin ang mga residente dahil walang kuryente sa evacuation site. Pakiusap po sana kung pwede na po, pakibalik na po kasi kawawa naman po ang ating mga evacuees na nandito ngayon sa loob ng paaralan. At isa pa po, hindi po rin po kami makapag-work sa aming kitchen dahil ang aming mga gamit ay di kuryente po. Ang mga may baby at bata, hirap ding makatulog tulad ng pamilya Servano. Sobrang hassle po kasi sa mga bata, mainit, malamok, tapos hindi po namin alam kung saan kami magcha-charge ng cellphone. Inilikas sa mga residente matapos tumaas ng higit 18 meters ang level ng tubig sa Marikina River. Umabot pa nga sa Marcos Highway ang tubig mula sa ilog. Kabilang sa mga binaha ang Provident Village kung saan abot hanggang bewang ang baha. Ayon kay Marikina Mayor Marcy Teodoro, huli nila itong naranasan noong 2020 nang manalasa ang bagyong Ulysses. Nagsagawa raw sila ng dredging kaya ilang taon din silang hindi nakaranas ng ganitong pagbaha. Puno na yung waterways natin eh. Yung ating spillover area, yung kung saan lumalabas yung tubig ng Marikina sa Pasig River, sa Manila Bay, sa Laguna de Bay ay puno na rin kaya bumabalik yung tubig ngayon. Dahil mahaba ang Marikina River, kailangan din daw umaksyon ng ibang lokal na pamahalaan sa Marikina River Upper Basin para sa dredging at reforestation para maiwasan ang matinding pagbaha sa Marikina. Sa ngayon, pabugso-bugso yung ulan dito sa Marikina. Kanina bumuhos yung ulan pero ngayon ay medyo umambon na lamang. No? Kung makikita nyo nga sa aking likuran, usually nakikita natin yan yung I Love Marikina. Pero ngayon ay nakalubog pa rin nga yan sa baha. At dun sa may bandang dulo, makikita natin yung water level. Yung water level hindi pa natin nakikita ngayon. Pero ayon sa LGU, ang water level ngayon sa Marikina River ay nasa 19 meters as of 10 p.m. At nananatili pa nga rin yan nasa 3rd alert level. Bok? Maraming salamat, Faith Del Mundo. Kaugnay pa rin ng pagbaha sa Marikina, kausap po natin ngayong gabi si Marikina Mayor Marcy Teodoro. Magandang gabi, Mayor Teodoro, and thank you for joining us tonight. Good evening, sir. Ed and May, magandang gabi sa inyo at sa mga nanonood ngayon. Sir, I suppose first question is, kamusta yung rescue operations dyan sa Marikina? May tumubong rubber boat? Kung yung rescue na ginagawa natin para doon sa mga rescuer na kanina tumawag yung bangka, tuloy-tuloy pa rin. Nakakalungkot nga yun nangyari sapagkat doon sa pagtawag na yun, meron tayo ngayon 6 o hanggang 7 tao na hinahanap pa rin. Kanina nung may maliwanag pa ay nakikita natin sila. May visual contact tayo sa kanila. Ngayon ay madilim na. Hindi natin sila nakikita. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-rescue sa kanila. Meron tayong nakuha na 2. At kung ang rescue naman sa pangkalahatan doon sa mga ibang mga lugar ay tuloy pa rin naman tayo. May follow-up si Sir, sige sir, follow ko lang. So yung nasa rubber boat po, ito yung mga rescuer din, di ba? I suppose sila po yung naka-rescue gear. Meron pong mga life vest. Yes, Ed, mga rescuer din to. Ilan ay kasapi ng ating local DRRM o yung Rescue 161. Yung karamihan naman sa kanila ay mga volunteer galing sa Marikina Filipino-Chinese Chamber. Mga volunteer rescuer natin. Mga train naman sila at mayroon pa rin naman contact yung mga nagse-search sa kanila. Yun nga lang, hindi sila ma-access dahil dun sa lapad ng Marikina River na ngayon ay nasa 100 meters at yung lakas ng water current kaya hindi rin maka-access o makatawid yung mga rescue boats na ginagamit natin. Mayor, what we know right now, wala hong kuryente sa ilang lugar dyan sa Marikina. Kasama po yung ilang evacuation center. Paano po yung sitwasyon ng pamimigay po ng tulong at sitwasyon ng mga inilikas? May mga 30 minuto ang nakakaraan, nakipag-ugnayan kami sa Meralco. Ni-restore nila yung kuryente natin.
dun sa mga evacuation center natin ngayon. Kaya kanina nung ako'y, ito bago tayo sa interview na ito, mayroong confirmation sa aking binigay ang Meralco na nire-restore na nila o halos na-restore na nila yung mga kuryente doon sa mga nabanggit na lugar. Okay. Mayor, if it's okay, balikan ko lang yung tumob na rescue boat. So you're saying you are in touch, the LGU is in touch with the occupants of the boat, although hindi lang sila ma-access this time. So we know for certain that they are okay as of this time. Sa ngayon, actually ang huling contact namin sa kanila bago ko umalis doon sa area ay an hour ago. Talagang malakas ang current kaya hindi rin makatawid yung rescue boat natin dahil kung tatawid, tataob din yung magre-rescue at yun yung kinatatakot natin. At saka po, ang problema kasi madilim na eh. Medyo mahirap mag-rescue sa tubig, sa dilim. Totoo. Nung dumilim na, talagang miski yung rescue lights natin at yung mga floodlights na ginagamit natin, hindi na rin talaga visually accessible. Kanina bago dumilim, nung maliwanag pa, ay based on the report given to me and assessment, ay may visual contact sila. Okay. So anyway, sir, we're hoping for the best. Sir, one more, pasingit lang po. We're hoping really for the best. Talaga Yes, sir. nakakalungkot, Ed. Kanina nakikita ko yung dedication nila sa pag-rescue. Kanina nga hapon, pati yung mga batang maliliit, nire-rescue nila dahil yung mga nasa ventilator, mga bedridden na pasyente. Paliwanag ko rin, dahil baka iniisip ng marami. Kaya nire-rescue yung mga kababayan namin dito sa Marikina dahil tumanggi silang lumikas. Hindi po sila tumangging lumikas. Kundi talagang yung kalagayan po nila, yung iba po, yung mga bedridden na pasyente, yung iba po nakakabit sa ventilator tulad ng isang batang nirescue namin kanina, talagang hindi po nila agad-agad o maililikas po. Kaya kailangan din po talaga may mag-rescue, may mga paramedics talaga mag-aasikaso sa kanila. Mayor, pahabol lang akong tanong, and I ask this question kasi of course we also want to move on and try to find solutions to a particular issue. In this particular case po kasi there are some who say na mukhang nagulat ang maraming LGUs, not specifically any LGU, pero maraming LGUs na mukhang nagulat dun sa dami ng tubig, sa lakas ng ulan. Although wala masyadong hangin, kasi yung signal number dun sa Batanes pero natambakan naman tayo ng ulan. When we look at the weather forecast of Pag-asa, from your point of view or your perspective, how do you think we can fine-tune this problem, this issue, so that it's easily understandable for the public and the LGUs kung gaano kalakas ang parating na ulan? Yung forecasting dapat ang i-correct natin o itama natin tingin ko kanina, tumitingin kami dun sa real-time data ng kung ano yung rainfall count. Tulad kanina, nung magsimulang tumaas itong ating Marikina River, ang tinitingnan natin data yung rainfall count hindi lang sa Marikina, kundi yung sa itaas upstream area, yung sa mga kabundukan na kapaligid dito. And nagsimula na alas 8 ng umaga hanggang alas 10, on the average, mga nasa 180 millimeters ang tubig. Tapos nung dumating ng alas 12 ng tanghali, naging 208 millimeters. Ang Undoy, nung nangyari, 6 na oras, ganun din ang average. Yung forecasting dapat ang ma-correct o kaya maibigay na data o information sa mga local government units na katulad sa Marikina, lalo na kami na nasa downstream community. Tingin ko yun ang napakahalaga na dapat na ibibigay sa mga LGUs. Baka kailangan po pag-usapan sa Metro Manila Council para maiakyat doon sa Pag-asa, para better communication between Pag-asa and the LGUs for the future. Yes, correct. Ed, yun nga, sinasabi nga namin na yun. Kanina nagkaroon kami ng pagkakataon ni Secretary Benhar Abalos nung dumalaw siya sa Marikina at pinag-uusapan nga namin paano nangyari, nabigla ang lahat.
Tulad dito, yung pag-ulan hindi nangyari. Ang Undoy 6 hours eh. Ito 6 hours. more than 8 hours eh. Nakita namin yung pag-ulanan nangyari ano. Yeah, correct. It's better coordination. I think something should be institutionalized. Dapat meron kaming regular na na not only consultation but talagang interoperability in terms of data analytics and data management at training din sa mga personnel na tumitingin sa mga datos na ganito, yung forecasting. Meron kaming mga rainfall, yung gauge sa itaas ng kabundukan sa paligid ng Marikina. Meron kaming tumitingin, nagme-measure, nagsusukat, may mga water sensor. Pero tingin ko hindi lang dapat sa loob ng isang syudad, kundi inter-city dapat yung sharing ng data management na meron tayo. Okay. Well, Mayor, maraming salamat for joining us tonight. Ingat po parati and good luck po sa ating efforts. Thank you po. Nalubog naman sa baha ang halos buong Metro Manila kaya isinailalim ito sa state of calamity. Ramdam din ang hagupit ng habagat sa mga karatig probinsya, gaya sa Rizal kung saan 3 lalaki ang inanod ng baha. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Sa bundok galing lahat yan, mga sir. Kasabay ng malakas na buhos na ulan, rumagasang tubig mula sa bundok sa barangay San Jose Rodriguez, Rizal kaninang umaga. Maya-maya pa. Hoy, may inanod na tao! Wala, may inanod na tao! May inanod na tao, guys! Biglang lumitaw ang inaanod na lalaking naka-helmet at kapote. Walang makasagip sa kanya dahil sa lakas ng agos. Wala na yun, may inanod na tao! Nagdire-diretso pababa ang lalaki at hindi na nakita pa sa video. Ayon sa isang residente, nasagip ang lalaki sa bangin. Nakatulong daw ang suot niyang helmet kaya hindi siya napuruhan. Inanod din ng 2 lalaki at isang motorsiklo sa isang talipapa. Pababa rin ang ragasan ng tubig kaya may nakaantabay na ibang residente kaya agad silang naitayo bago tuluyang dumausdos. Halos umapaw na rin ang ilog. Nagkaroon din ng mga pagguho ng lupa. Ayon sa Rodriguez LGU, mabilis ang pagtaas ng tubig kaya nagkaroon na rin ng sapilitang paglikas. Higit 2,000 pamilya ang apektado. Sa Cainta, tuloy-tuloy rin ang paglikas ng mga residente. Nasa state of calamity na ngayon ng buong bayan. Nagpalutang-lutang naman ang sasakyang ito sa bahagi ng C5 sa Taguig. Sa Quezon City, may nakitang isa pang sasakyang palutang-lutang sa baha. Bukas pa ang headlight nito at may tao sa loob. Sa lakas ng agos, tuluyang inanod ang kotse papunta sa creek. Sa creek na nakita ang kotse, 100 metro ang layo mula sa lugar kung saan ito huling namataan. Nakaligtas naman ang driver. Pinasok naman ng baha ang bahay ng netizen na ito sa Malabon. Pinatay nilang power supply sa takot na makuryente. Sa kasagsagan ng baha sa lungsod, isang buntis ang sinakluluhan. Dahil sa tindi ng pinsalang idinulot ng matinding baha, idineklara na kaninang state of calamity sa buong Metro Manila. Inanunsyo ito sa situation briefing kanina ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. So yung pagdeklara ng state of calamity, it's also to access funds para makapag-access na sila ng funds kasi nauubos na yung kanilang emergency na reserve, kukuha sila sa national. Sa report ni DILG Secretary Benher Abalos, lumalabas na lubog sa baha ang 80% ng Malabon at 60% ng Navotas at Valenzuela. Ito po ay dahil yung kanilang flood control ay na-damage po, na tinamaan ng isang ship. So it exacerbated tapos nagkaroon pa tayo ng tubig. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, higit 400 lugar sa bansa ang lubog sa baha, 12 naitalang landslides at halos 100 kalsada ang hindi madaanan. Nananatili pa rin sa 8 ang nasawi sa pinagsamang epekto ng bagyong Karina, nagdaang bagyong Butchoy at hanging habagat. 2 sugatan at may isa pang hinahanap. Aabot sa higit 183,000 ang pamilyang apektado o katumbas ng higit 800,000 ng mga Pinoy. Nasa 9.7 million pesos na rin ang pinsala sa agrikultura, habang 700,000 sa infrastruktura at posible pang madagdagan. Dahil maraming lugar sa Metro Manila ang lubog pa rin sa baha, suspendido pa rin ang pasok sa gobyerno at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5.
Isa ng super typhoon ang bagyong Karina habang patuloy na pinalalakas ang habagat. Huli po itong namataan sa layong 395 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Lumakas ang taglay nitong hangin na aabot sa 185 kilometers per hour at bugsong 230 kph. Pahilagang kanluran ang galaw nito sa bilis na 20 kilometers per hour. Signal number 2 pa rin sa Batanes. Signal number 1 naman sa Babuyan Islands, northern portions ng mainland Cagayan at ng Ilocos Norte. Bukas sa labas ng Philippine Air Responsibility ang super bagyong Karina at maglalandfall ito sa Taiwan. Pero patuloy nitong hahatakin at palalakasin ang hanging habagat na magdadala ng matinding ulan hanggang sa weekend sa Metro Manila at natitirang lugar sa Luzon. Ngayong gabi, tinaas ng Pag-asa ang orange rainfall warning sa NCR, Rizal, Bataan, Zambales, Bulacan at Pampanga. Pinag-iingat pa rin sa matinding baha ang mga nakatira dyan. Samantala, umabot na po sa 80.17 meters ang level ng tubig sa Lamesa Dam ayon sa Pag-asa. Dahil po dyan, posibleng bahain palalo ang ilang lugar sa Quezon City, Valenzuela at Malabon. At kung po ng pag-apo ng mga dam, makakausap po natin si Pag-asa hydrologist Richard Orendain. Sir, magandang gabi and thank you for joining us. Yes, sir. Good evening po at good evening din sa ating mga taga-subaybay. Yes, sir. Sir, yung Lamesa Dam, I understand, umapaw na. Wala naman siyang sluice gates. So umapaw siyang kusa at I suppose dumadalo na yung tubig sa Tulyahan River. Hanggang ngayon po ba, tuloy-tuloy pa rin ang pag-apaw nito o tumigil na po? Yes, sir. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-apaw ng Lamesa Dam. And sa kasalukuyan nga, ang elevation niya sa ngayon is 80.16. So bahagya siyang bumaba from 80.17 kaninang alas 10 ng gabi. Ngayong 11 o'clock is bumaba siya ng 80.16 and hopefully sana wala nang mga pagulan within the watershed ng Lamesa Dam para tuluyan ng bumaba itong elevation ng Lamesa. Pero sa kasalukuyan, apektado pa rin ang mga lugar dito sa Quezon City, particular itong Fairview, Forest Hill Subdivision, Quirino Highway, Barangay Capri, Goodwill Homes, Santa Quiteria, Barangay San Bartolome. Now, dito naman sa Valenzuela, ito yung Barangay Ligon, North Expressway, La Huerta Subdivision, and then dito po sa Malabon. So, yun po yung mga affected area. Bunsod po ng pag-apaw nitong Lamesa Dam. Samantala, nakabukas pa rin sa ngayon ang Ipo Dam, isang gate, yung radial gate number 3 po, 30 cm yung total opening niya and yung total spill niya is 68.86 cubic meter per second. Ito po ay dumadaloy dito po sa Angat River. And most likely, yung affected area nito is yung municipality of Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, and municipality of Agunoy. Okay. Sir, yung mga sinabi niyong affected na lugar kanina dahil sa pag-apaw ng Lamesa Dam, particularly sa QC, sa Quezon City, tsaka sa Valenzuela, kailangan pong magpatupad ng forced evacuation na dyan sa mga lugar na yan? Well, kanina pang 12 o'clock ng tanghali nung nagpatunog po kami ng siren along Tulyahan River dahil nga po sa critical level na ang Lamesa Dam. So, dapat doon pa lang sa pag third alarm namin is kailangan lumilikas na po sila. So, yun po yung kumbaga nung nag-conduct kami ng information and education campaign sa kanila, kapag tumunog na yung third alarm, kailangan mag-umpisa ng mag-evacuate. Dahil anytime after ng pagpatunog namin ng siren, posible na pong umapaw yung Lamesa Dam. Oho. So may warning na sila kumbaga. Epekto na ho ba ng La Nina itong nararanasan natin at hanggang kailan po maranasan tong sama ng panahon na ito? Well, sa ngayon nga, tumama na yung bagyong Karina dito sa northern Taiwan. So, posible pong humina ito hanggang comes Friday, siguro medyo light to moderate na lang yung mga pag-ulan natin within Metro Manila area. Pero bukas, meron pa rin tayong forecast na
malalakas pa rin yung mga pag-ulan dito po sa NCR. Okay. Okay, maraming salamat po. Richard Orendain, hydrologist po ng Pag-asa. Thank you, sir. Susunod, mga pasero ng tumilik na bus sa Quezon City umakyat sa bubong para magpasaklolo. Ilang kalsada sa Maynila hindi pa rin madaanan dahil sa sobrang taas ng baha. At aktor na si Gerald Anderson tumulong sa pagsagip sa mga stranded sa baha. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Kakapasok lamang pong balita, sinalala na rin sa scene of calamity ngayong gabi ang buong probinsya ng Batangas dahil pa rin po yan sa super bagyong Karina at ang habagat. Maraming bahay ang lubog sa baha sa Kamanava. Ayon sa mga lokal na pamahalaan o sa lokal na pamahalaan, epekto yan ang pagkasira ng floodgate sa Navotas. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Natangay na ng umapaw na ilog ang ilang bahay sa Potrero, Malabon. Maswerte namang nakalikas agad ang mga nakatira rito. Lord, patulong na! Patulong naman na! Rescue! Sa Clolo naman ang sigaw ng babaeng ito mula sa Lingunan area sa Valenzuela. Grabe yung creek, oh! Wala na talaga! Lubog na yung likod! Hita lang, ngayon bewang na. Ito, may libreng sakay pa pala. Kakayanin kaya. Boom, man. Binaha rin ang kalsadang ito sa Navotas kaya napalusong na ang mga residente. Ang intersection ng C3 na nagkokonekta sa Caloocan at Navotas lubog din. Pero may ibang nagpumilit makatawid. Kaya kung di kalesa, trailer truck ang sinakyan. Ang perwisyo't panganib na dala ng baha. Hindi alintana ng ilang residente dahil pagkakataon daw nila ito para kumita. Dito kami nag-ano para sa mga tumatawid na tao tulad ng mga single na tumitirik. Konting kita rin para may pangkain. Malaking bahagi ng Kamanava ang hindi madaanan. Sa Malabon at Navotas lang, 80% ang lubog sa baha. Nakaapekto raw ang pagkasira ng floodgate sa Navotas noong nakaraang buwan. Wala tuloy yung maharang sa tubig na dala ng high tide at habagat na diretsong pumapasok sa dalawang lungsod. The last 2 years, hindi na po kami masyadong binabaha kasi meron kami mahigit 40 pumping station at mga flood control equipments. Kompleto naman kami doon sa evacuation centers at gumagana po kasi yung Navotas Navigational Gate. Kasi kung nakasara po yung nav gate po, mapipigilan ni high tide sa pagpasok. So ngayon, dahil nakabukas yung nav gate, parang kasi mababa kami, pasok talaga yung tubig. Hindi mo talaga, kahit anong bomba mo, mas mabilis yung pasok ng tubig, di ba? Tuloy-tuloy pa rin ang rescue operation sa mga lungsod. Ngayong gabi, nadaraanan na ang C3 and Lex connectors sa Caloocan City. Humupa na ang baha pero ramdam pa rin ang malakas na hangin. Kaya paalala ng LGU sa mga residente, lumikas na ng maaga sa mga evacuation center. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Gumuho naman ang pader sa isang subdivision sa San Pedro, Laguna sa gitna ng malakas at tuloy-tuloy na pagulan. Nagdulot pa yan ng pagbaha kaya't ilang pamilya ang kanilang ilikas. Nasa Frontline na balitang yan si Dave Abuel. Rumagasa ang tubig sa bahagi ito ng isang subdivision sa Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna simula pa kahapon. Kasunod yan ng pagguho ng pader sa lugar. Ayon sa mga otoridad, naipon ang baha dulot ng ilang araw na ulan. At nang hindi na kinain ng pader, bigla na lang itong gumuho. Sa lakas ng agos, makikitang tinangay na ang ilang nakaparadang sakyan sa kalsada. Ang mga bahay, pinasok ng baha kabilang ang kay Elvira Manikis. Ngayon lang po ako nakadanas ng ganyan, kaya hanggang ngayon talagang nasa isip ko, wala po akong na mga gamit, pati titulo ng bahay, nabasa. Sabi ko, Diyos ko, Lord, ano ba ito? Hindi rin nakaligtas ang bahay nila Jeros de Sena. Sa mga larawang ito, kitang nagkalat sa loob ng bahay ang mga gamit na winasak ng baha. Halos umabot sa dibdib ang taas ng baha na pumasok sa mga bahay. Sa clubhouse sila nagpalipas ng gabi. Sa tindi ng baha, kinailangan pang gumamit ng bangka ng mga rescuer. Mailikas lang ang mga natrap na residente.
Ayon sa barangay DRRMO ng San Antonio, nasa 10 pamilya ang inilikas nila, habang ang ilan ay nanatili na lang sa ikalawang palapag ng kani-kanilang bahay. May hinala naman ng mga residente kung bakit naipon ng tubig sa gumuhong pader. Ang sinisisi ng mga nakatira, mga residente roon, yung pagtayo ng warehouse dun sa kabila. Nakita ko nga kanina, inikot ko, nakita ko talaga yung dating tinuturo nilang dinadaanan ng tubig na tinambakan na ng mga debris. Kaya yung tubig, gumawa na ng ibang dadaanan. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang sinasabing warehouse malapit sa gumuhong pader ng subdivision. Naglagay na ng sandbag ang otoridad sa gumuhong pader. Dahil dyan, mas humina na rin ang agos ng tubig. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Umakyat na sa 119 ang kanseladong flight sa NAIA ngayong araw. Ang mga stranded na pasahero dumadaing sa pahirapan umanong pagre-rebook ng flights. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Nakasakay na ng eroplano ang pasaherong si Yoli papuntang Tacloban kaninang madaling araw. Pero biglang silang pinababa dahil kanselado ang kanilang flight. Binaha ang runway ng Terminal 3 bunsod ng super bagyong Karina. Agad namang na-rebook ang kanilang flight ng 6 p.m. pero nakansela ulit. Pinababa ulit kami. Ngayon, nagpa-rebook kami sa baba. Dala-dala naming ID namin. Ang sabi, nakarebook na kami ng alas 6 ng hapon. Yung pala, hindi naman kami nakarebook. Wala yung pangalan namin. Kami po ay hindi pa kumain. Alas 12 ng ating gabi, nandito na kami. Hanggang ngayon, nandito kami. Ang problema, hindi na makapagproseso ng rebooking flight ang Cebu Pacific dahil bumigay na raw ang kanilang system. Tulungan kami. Na hindi online, i-rebook na lang po kami kasi ito na po yung ticket namin. Nakikita niyo naman po. Ang daming tao. Ang dayuhang turista namang si Luke mula Netherlands, papunta sana ng Puerto Princesa. Magdamag pumila sa ticketing office ng Cebu Pacific pero hindi rin sila nakapag-rebook ng flight. Kaya ipare-refund na lang daw nila ito at nag-book na lang sila sa ibang airline. We were in this line here for 5 hours. And then eventually when we came here, they said it's not possible to rebook. A lot of people was too busy, and we have to go online. But it was impossible for some people to go online. Kabilang sa mga nakansela ang ilang flights mula Maynila papuntang San Jose, Busuanga, Naga, Masbate, Legazpi at Caticlan, pati ang biyahe papuntang Cebu at Bacolod. Kanselado rin ang ilang flights Patugigaraw, Tagbilaran, Puerto Princesa, Tacloban, Dipolog, Zamboanga, General Santos, pati na rin ang papuntang Taipei, Taiwan. Sa datos ng Ninoy Aquino International Airport, nasa 119 na flights ang kanselado ngayong araw. Magdamag na nakapila ang mga stranded na pasahero dito sa ticketing office ng Cebu Pacific. Karamihan sa kanila nagrereklamo dahil wala man lang daw ibinigay na pagkain at tubig ang airline habang naghihintay sila na marebook ang kanilang mga flight. Samantala, sa NAIA na natulog ang ilang pasahero. Naglatag sila ng plastik para makahiga sa sahig. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, mga apektado ng habagat at superbagyong Karina, pwedeng mag-apply ng calamity loan sa SSS. Kung paano, alamin. At aktor na si Gerald Anderson tumulong sa pagsagip sa mga stranded sa baha. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mag-aalok naman ng calamity loan ng Social Security System sa mga apektado ng bagyong Karina at habagat. Ayon sa SSS, makikinabang dito ang mga miyembrong nasa Metro Manila at iba pang lugar na posibleng isailalim sa state of calamity. Maaari silang mag-loan ng katumbas ng isang buwang sahod o hanggang 20,000 pesos. Kailangan lang may 36 na buwang kontribusyon nakatira sa calamity area at walang final benefit claim at pass-through o outstanding loan. Pwedeng magpasa ng calamity loan application online gamit ang my.sss account sa website ng ahensya. Showbiz Tonight na tayo. To the rescue ang aktor na si Gerald Anderson sa mga stranded sa baha sa Quezon City. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori.
Thank you, Mismo ang aktor na si Gerald Anderson ang lumusong sa baha para tulungan sa paglikas ang na-stranded na pamilyang ito sa Banawe, Quezon City. Kabilang sa mga kinarga niya ang batang ito. Naispatan din si Gerald sa binahang kalsadang ito na may mga dalang salbabida para sagipin ang iba pang mga na-stranded sa baha. Matatanda ang naging military reservist si Gerald noong 2019. Marami namang netizens ang napabilib sa ginawa ng aktor. Ito ang opisina. Boom! Wasak. Ayan. So yung mga drawer namin, hopefully walang electronics yan. Naangat naman namin yung iba. Tapos, ayan. Ayan na siya sa desk. Problemado pa rin sa baha sa kanilang bahay sa Malabon ang online personality na si Ninong Rai. Sa kanyang Facebook Live kanina, first time daw nila naranasan ng ganito katinding baha. Nalubog din at nasira ang mga kitchen appliances nila. Aminado rin si Ninong Rai na kinakabahan siya sa sitwasyon. But still, positive pa rin si Ninong Rai na makakabangon sila. Okay naman na kami. Tsaka may mga pagkain pa naman dito pwede hugutin sa ref. Say naman ang actress-host na si Ann Curtis, matinding problema ang nararanasang pagbaha ngayon sa Metro Manila dahil sa mga baradong kanal. Nananawagan din si Ann sa mga lumilikas na huwag iwanan ang mga alagang hayop. Napa-IG story na rin ang ilan pang celebrities, kagaya na Alex Gonzaga, Kim Chu, Julia Barreto, para sabihing mag-ingat ang publiko ngayong masama ang panahon. Dahil naman sa matinding baha, nagpaalalang sikat na pharmacist at online content creator na si Archie Larga na mag-ingat sa leptospirosis. Ilan sa mga paraan upang maiwasan ang leptospirosis ay sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga tubig baha na maaaring kontaminado ng ihi ng hayop na may leptospirosis. At kung sakaling lulusong sa baha, mabuti pong gumamit kayo ng bota. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, Pinoy Big Brother House, binaharin. Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Hindi pa rin madaanan ng ilang kalsada sa Maynila bunsod ng matinding baha. Marami rin tuloy ang stranded na pasahero. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, anong mga kalsada ang lubog sa baha hanggang sa mga oras na ito? Mayan sa base sa flood alert na inilabas ng MMDA kanina ay sinasabi ngang baha pa rin ang kahabaan ng Rojas Boulevard. Ilang parte nito ay baha at yung Taft Avenue ay baha pa rin ang kahabaan nito maging ang Espanya, Manila. Kaya abiso sa mga motorista, iwasan munang daanan ang mga lugar na ito. Pansamantalamang tumila ang ulan, gutter deep pa rin ang baha sa kahabaan ng Taft Avenue mula sa Pasay patungo ng Maynila. Pagsapit sa panulukan ng Pedro Hill at Taft Avenue, hanggang tuhod ang lalim ng tubig. Stranded tuloy ang maraming motorista. Perwisyo rin ang dulot ito sa mga commuter dahil wala ring makadaang pampublikong sasakyan. Gaya na lamang ni Mike na may biyahe siya sa barko pauwi sa Cebu pero wala siyang masakyan papunta sa pier. Gantay na lang sir, kaya naglakad na lang ako. Mabuti na lamang may libreng sakay ang PNP. May mga volunteer group din na nagsakay ng mga stranded na pasahero. Hangad lang namin talaga matulungan yung ating mga kababayan para makatawid po sa ating paroroonan. Lubog din sa baha mula sa Pedro Hill hanggang Manila City Hall. Maraming sasakyan na ang tumirik. Pagdating naman ng Loton, hanggang baywang na tubig ang sasalubong sa mga motorista. Dahil sa lalim ng tubig baha sa parte ng Loton, maaaring manatili muna rito yung mga sasakyan at mga motorista. Maaari na ring pamorningan ang mangyayari sa kanila hanggat hindi bumababa ang tubig baha. Mistulang parking lot na tuloy ang kalsada sa gilid ng Manila City Hall. Ang iba, sinimulan ng matulog sa kanilang mga sasakyan. Hindi kakayanin sir. Okay lang sir. Okay. Ano lang? Kesa na masisira yung sasakyan. Ang Lagos Nilad, nagmistulang swimming pool na sa lalim ng baha. Sa Pasay City naman, pinasok ng baha ang mga bahay. Kahit maulan, tuloy-tuloy sa paglilimas ng tubig ang mga residente. May mga ayaw lumikas kahit inabutan ng tubig ang kanilang bahay. Kaya ang mga tauhan ng barangay, nag-ikot at nag-abot na ng mga pagkain sa mga residente. Meron ding mga batang nagawa pang magtampisaw at lumangoy sa baha.
nakaranas pa rin ng mga pag-uulan dito sa Maynila at patuloy pa rin na may baha ang mga kalsada. Marami pa rin sa mga kababayan natin ngayong gabi ang stranded dito sa parte na to. Mayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Gary De Leon, at ingat kayo dyan. Kalat na ngayon ang datos na mas malala raw ang tinambak na ulan ng pinagsabayan na Super Typhoon Karina at Habagat kung ikukumpara doon sa Typhoon Ondoy noong 2009. Sa nakaraang 24 oras kasi, umabot daw sa 472 millimeters ang rainfall. Yan po ang dami ng ulan sa isang lugar sa isang araw lamang. Labis na po yan doon sa Typhoon Ondoy na nasa 455 millimeters lamang. Pero kung ganon, bakit parang mas malala yung Typhoon Ondoy noong September 2009? Nung Typhoon Ondoy, 80% po ng Maynila o Metro Manila ay nalubog sa baha. Higit 200 po ang namatay at halos 400 ang sugatan. Hanggang ngayon, marami pa rin ang may trauma dala ng Ondoy. Pero kung mas maraming ulan ang dala ni Karina, bakit mas matindi pa rin si Typhoon Ondoy? Ito po yung dahilan. Kahit mas maraming dalang ulan ang Karina sa kabuuan, mas nakakalat naman ito sa loob ng 24 oras. Ang Ondoy kasi, karamihan po ng ulan ito, binagsak niya sa unang 6 na oras. 344 millimeters agad na ulan ang bumagsak sa unang 6 na oras. Kalating araw pa lamang, higit 400 millimeters na po ang ulan na pumatak. So yung natitirang araw, parang ambon na lang po yan. Ano ang epekto nito? Imagine po ninyo ang ating mga estero at kanal na parang embudo. Pag dahan-dahan ang buhos ng tubig, okay lang yan kahit gaano karami. Pero pag biglaan mo pong ibuhos yan, aapaw ito agad. Yan po ang nangyari sa maiksing oras na overwhelm ang ating sewerage system sa dami po ng tubig sa unang 6 na oras. Isa pa, ang lupa kasi kaya namang mag-absorb ng ulan kung unti-unti. Pero kung bibigay mo naman, baha ang aabutin yan. Ito pa po ang isang tanong. Bakit po yung Typhoon Karina in-upgrade ng Pag-asa sa kategoryang Super Typhoon kahit po malapit na ito sa Taiwan? Actually, nasa Taiwan na. Bakit hinabol pa gayong nasa ibang teritoryo na ito? Dahil po ang Philippine Area of Responsibility ay hindi po teritoryo. Ito po yung PAR kung tawagin ng Philippine Area of Responsibility. At sa maniwala po kayo hindi, ang Taiwan, andyan po, ay pasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi po natin inaangkin yan kasi baka magalit yung iba. Kasama po sa PAR natin ang Palau at bahagi ng Sabah sa Malaysia, wag po magalit ang Malaysia, at ang isla ng Okinawa sa Japan. Ito lang po ay ang area o lugar na binabantay ng Pag-asa para po sa mga weather systems. Ito po ay inassign sa Pag-asa ng World Meteorological Organization. So para po ito sa meteorology at hindi po para sa sovereignty. Sumalpok ang isang tugboat at 3 barge sa magkakaibang tulay sa Manggahan, Pasig matapos anurin ng rumaragasang ilog. 11 sakay ng barge ang nasagip. At live mula sa Manggahan, Pasig, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, ano-ano bang mga tulay ang tinamaan ng mga inanod na barge? Mayan, isa ang F. Manalo Bridge na nasa likuran ko sa mga tinamaan ng tugboat at 3 barge kaninang hapon. Ang F. Manalo ang tulay na nag-uugnay sa Calle Industria sa Quezon City at sa Amang Eulogio Rodriguez Avenue dito sa Pasig City. May harang ngayon sa daan papuntang tulay kaya walang pwedeng dumaan. Nandito rin kanina ang gwardya ng construction firm na may-ari ng mga barge. May mga tauhan din ng Pasig City Government, lahat sila pinagbawalan tayong lumapit sa tulay. Bukod sa F. Manalo Bridge, tinamaan din ang Circulo Verde Bridge at ang Manggahan Bridge. Nahagip din sa insidente ang Manggahan Floodgate. Wala! Boom! Nagulantang ang mga residente sa Manggahan, Pasig nang makitang inaanod ang barge na ito. Galing itong Marikina kasama ang 2 pang barge at isang tugboat. Sa lakas ng ulang dala ng Habagat at super bagyong Karina, rumagasa ang tubig sa ilog. Kaya nagmistulang bangkang papel ang barge na nagpaggewang-gewang sa agos hanggang sa... Sakto! Sakto! Boom! Tumama sa Manggahan Floodgate ang barge. Ang current po nga natin kanina is kaya po magpulubog talaga ng tao sa sobrang lakas.
Yun po talaga ang ano, and then mataas na po natin, hindi na nakikita yung mismong floodgate, kaya po inangat na rin nila. Isa si Adrian sa mga sumagip sa mga taong sakay ng mga tinangay na barge. Kwento niya, maaaring hindi kinaya ng lubid nito ang sama ng panahon. Minto na doon sila sa trabaho at nagtipon-tipon at saktong yung barge nila pumutol po yung tali sa lakas ng current. And then tumama po sila sa floodgate. Yun po, pag tama po sa floodgate, nahulog po yung mga kasamahan nila. 11 sakay ng barge ang nasagip. Ang isa pa nga sa kanila, na-dislocate ang balikat at nagkabukol pa. Nagpapagaling na sila sa ospital, pero may siyang nawawala. Pawang mga empleyado raw sila ng isang construction company na nagmamay-ari ng tugboat at mga barge. Nangangamba naman ang barangay Manggahan sa epekto ng pagbangga ng barge sa tibay ng tulay. Ine-expect na ho dapat nila na may safety nets sila doon sa pagragasa ng tubig eh. Kami ho, syempre, lalo na't makokompromiso ho yung aming nasasakupan, syempre ho, mag-claim ho kami na dapat ho managot ho sila dito. Matapos ang structural audit, pagpupulungan ng mga opisyal ng Barangay Manggahan at ng City Government ang susunod na hakbang para sa mga tulay. Wala pa ngayong partikular na alternatibong rutang tinukoy ang Pasig City Government matapos isara ang F. Manalo Bridge. Ang sabi lang nila sa social media, humanap na muna ng ibang madaraanan. Sarado rin ang Circulo Verde Bridge, pero bukas at madaraanan ng mga sasakyan ang Manggahan Bridge. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Hindi nakaligtas sa baha ang bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Gen 11. Base sa post ng ilang fans, inabot ng baha ang kwarto ng mga housemates sa gitna ng kanilang live stream. Kaya naman inangat na rin nila ang ilan sa kanilang mga gamit. Ayon pa sa ilang fans, nahinto ngayon ang live stream dahil sa baha. Safe naman daw ngayon ang mga housemate ni Kuya. Napapanood ang Pinoy Big Brother Gen 11 sa TV5, 10:15 p.m. bago mag-frontline tonight. At yan po ang 45 minutong pag-imayan sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.